Hello students, sa videong ito gagawa tayo ng sample character design, particularly a cartoony character design using these geometric shapes. Okay, so when you are creating a cartoony character design and these shapes, no, itong mga shapes na to na nakikita ninyo sa screen, yan yung inyong best friend, no, yung mga geometric shapes na yan. Karaniwan, nagre-revolve dyan yung design or yung shape breakdown kung tawagin ng character natin. Okay? So, ayan siya, no? So, may oval, may cylinders, may sphere, may cones, at saka may bowl. Okay? So, okay. So, let's begin with a simple character. Okay? So, I'm gonna use my brush tool right here. Okay. And then yung opacity, kanina naka 100 yan. No, i-apply natin yung mga previous technical lessons na diniscuss natin. Okay? So, ngayon ang gagawin ko dito, bababaan ko yung value ng opacity. Siguro mga nasa 20 or yan, no, 20. Pwede na siguro yan, ano? Yan, no? So, ito yung aking brush tool. So, ang brush preset ko, ito, hard round. So, that's my preference. Okay, so let's just say na I'm going to create a circle, no? Napakasimpleng shape, no? And then yan, gawa tayo ng anong shape 'yan, 'di ba? Alam niyo kung anong shape 'yan, no? That's can be classified as a cylinder, no? It can be classified as a cylinder or hindi siya cone no? So, okay, that's a cylinder and this is a bowl right there. Okay? At kabitan pa natin siya ng ganito. Mga shape na ganyan, ano? So, this can be classified as a cylinder. Okay? And these shapes right here can be classified as an oval. And meanwhile, this shape right here can be classified as a modified cylinder. So, puro cylinder lang yung ginagawa natin. At ito, natin ng crosshair yan, magmumukha siyang sphere, no? So, tingnan niyo yung mga shapes natin, ano, halos iisa lang. Napaka-limited ng shapes natin, ano? So, so far puro tayo cylinder, ano? So, itong arms niya cylinder, no? So, let's put in the legs. Okay? So, pwede natin siya i-classify as a cylinder. So, cylinder na naman, halos walang cone. So, yung bowl niya, ayan, no? The bowl is for the pelvis. The cylinders are for the arms, the sphere is for the head. And now we go for the feet. So yan, may pagka-oval yan. At ito, yung fingers niya, oval yan, no? So yan, no? Yan yung ating, kumbaga, ang tawag dito ay shape breakdown. This is what you call shape breakdown. Okay? Okay. Uh, in other words, this is also called character construction. Okay? Pag sinabing character construction, ibig sabihin na our character is made up of basic shapes or geometric shapes na ngayon pag pinagdugtong-dugtong mo siya, when you put them together, they form what we call a character construction, no? So yan yung tinatawag na shape breakdown. Okay? So, ayan, medyo lagyan natin siya ng contour lines dito para magmukha talaga siyang ano, mukha talaga siyang what you call this? Mukha talaga siyang cylinder. Babaan natin yung opacity ng ating brush tool. Lagyan natin ng shading para mag-solidify yung
ating construction. So makikita nyo napaka-basic, no? Very basic shape. And this is a cartoony character design. Bakit siya tinawag na ba't siya tinawag na cartoony character construction rather? It's because malaki yung ulo niya at maliliit yung, halos caricaturish yung ano niya, yung proportions ng katawan niya. Okay? So, let's duplicate this, no, let us duplicate this character construction right here. So, I am going to select this using the lasso tool at i-duplicate ko siya, no? I'm going to duplicate this character by pressing Control and Alt. And voila. Ayan, no? Okay. Ayan siya. Yan. Okay. Uh, alright. So, ngayon, gagawin natin, lalagyan natin ng details itong character natin, ano? So, you can choose any, you can choose any, you can choose any character, you can choose any brush presets right here. And now that we're going to flesh out the details of the character, maybe we can increase the value of our opacity, the opacity of our brush, maybe to 50 or sabihin natin 50, ayan, ano. So ngayon, lalagyan natin siya ng detail. Okay, pwedeng i-100 na nga lang natin siya. Okay, lagyan natin siya ng detail. Kunyari, meron siyang kwelyo. Ayan, ano. Tapos meron siyang sleeve dito, no? So let's make our character simple. Tapos ito yung fingers niya. Hmm. Tapos sabihin na natin, meron siyang belt dito. O ha? 'Di ba? Ito yung kanyang crotch area. Let's add some fold right here. Ito yung sapatos niya. Lagyan natin ng swelas. So, ito ang ating character. Lagyan natin ng tenga. Ah, 'di ba? So, unti-unti na bubuo na natin yung ating character, but notice that we started with the construction. Okay? So actually lahat ng characters nagsisimula siya sa construction. And in this case, itong pinakita ko sa inyo isa itong klase ng cartoony character construction. Sa susunod, ang i-demonstrate ko naman sa mga darating na videos natin, ang i-demonstrate ko ay yung semi-realistic na character construction and design. So, ayan, napaka-cartoony ng itsura niya, no? Yan. Okay. So, kita mo, no? So, ngayon, pagka meron siyang details kagaya nito, ang tawag sa kanya ay model. Okay? So, ang tawag dyan ay model. Okay? So, pwede natin siya lagyan ng shadings, no? Babaan natin yung level ng opacity ng ating brush, no? Bakit natin siya lalagyan ng shading? Kasi para maging mas solid yung ating drawing. Although ano lang naman siya, grayscale lang naman siya. Okay? So, ayan siya, no? Okay? So, from this one, naging ganito siya. Okay? So, puro cylinders, no? Puro cones. Actually, puro
Well, wala nga halos cone eh. Puro cylinder lang talaga siya, no? And ovals and sphere, no? So kung titingnan mo, kung hihimayin natin yung kanyang makeup, no? Yung kanyang shape breakdown, meron siyang ano dito, meron siyang sphere, 'di ba? Para sa ulo. Meron siyang cylinder, although it's a modified cylinder para dun sa neck. Okay? Cylinder para dun sa arm, 'di ba? And also for the body, no? No? So, yan, pati yung body niya, no? So, sulat natin dito, cylinder para sa neck, body, arms. Yung sphere para sa head. Okay? So, ganyan siya. And then ovals for the hands and fingers. Ayan. Then, cylinder ulit para sa legs. O, di ba? So, so ganyan lang siya, no? And oval for the feet. And of course, half circle, no? Half circle para dun sa ano niya, dun sa kanyang pelvis or yung crotch area. Okay? So aside from this combination, what else can we draw from this character construction? Kahit dyan sa simpleng character construction na ganyan, pwede tayo makagawa ng isa pa, ng isa pang character design bukod dito sa ginawa nating ito. Okay, so let me just select this using the lasso tool. Bakit ko siya sineselect gamit ang lasso tool? Kasi nga i-duplicate natin itong construction na ginawa natin. So Control Alt, yan siya. Okay. Control D to deselect. And I'm going to increase the opacity of my brush tool. Subukan nating gumawa ng isa pang character design. Okay? So let's say ito yung itsura ng kanyang buhok. Parang buhok Jeprox. Buhok Jeprox ang tawag dyan. Alam nyo ba yung Jeprox? Pag sinabing Jeprox, nakisalayaw yun. Hindi. So, anyway. So, kunyari, ganyan yung buhok niya, di ba? Oh, oh, oh. Di ba? Ito yung kilay niya, natatakpan na, di ba? Ah, ayan. Di ba? Ah, okay. Tapos medyo gawin natin naka-t-shirt siya na maluwag siguro. Mga hanggang dyan yung t-shirt niya. Kasi nga, isa siyang Jeprox. So, ayan. Ano? Tapos, natin. Ito siya. Hmm. Yan, maluwag na maluwag yung t-shirt niya. No? Ah, ah. Di ba magkaiba na, pareho sila ng construction pero tignan nyo, no, magkaiba na sila ng design. Different, it's a different character design na, no? So, yung t-shirt niya mahaba. Yan, ganyan, ano? At parang hindi na mukhang Jeprox to ah. Well, Jeprox pa rin siya. So, yan, yan, no? Ayan, laki ng t-shirt niya, napalaki ata masyado, no? Ay, diba, paninindigan ko na lang yan. Panindigan na natin yung pagkakamali natin. Sabihin na natin, naka-short siya ng ganyang ka, ano, ganyang ka baba.
ano siya eh, low waist. Tawag dyan, noong araw ang tawag dyan, low waist. No, low waist. Uy, nako, anong nangyari? Control Z, yan. Undo. Siya nga pala, no? Best friend nyo, dahil digital tayo, best friend ninyo ang Control S. Ano ba ibig sabihin ng Control S? Save, no? Save ang ibig sabihin nun. Control Z, best friend nyo rin yun. Pero, ah, well, ang ano kasi Control Z, ano eh, dapat madalang kang gumamit nun eh, kasi hindi ka natututo mag-sketch eh. Pero anyway, ano ba gusto ko sabihin? Kumbaga, well, best friend mo rin si Control Z kasi undo yun, ano. So, anyway, bigyan natin siya ng daliri sa paa, no? Yan, yan. Mga apat na daliri lang kasi nakakatamad kumpletohin yung ano eh, no? O, di ba? So, and then let's put some shades, no, shadings. Yan, ano, binabaan natin yung opacity ng ating brush tool. Pag pinindot nyo yung numbers ng keyboards ninyo dito sa may taas, yung pa-horizontal, bababa yung opacity niyan, makokontrol niya yung opacity. Pwede, yun yung shortcut doon, no? So, kunyari, pindutin ko yung 1 sa keyboard ko, ito mo yung mangyayari doon. Ayan, magiging 10 siya. Ayan. Pag 2, magiging 20. Ayan. O, di ba? So, yan yung ano natin, okay? So, that's how you, I mean, that's one of my methods in creating a character. Okay? So, ayan siya, no? And you can actually experiment since this is a cartoony character. You can actually experiment on the length of the legs, the hands, the arms, no? Pwede kayo mag-experiment doon. So, kunyari, piliin natin, dagdag tayo ng isang layer, okay? And baba natin yung opacity, okay, 20, opacity 20, o 30 na lang, no? So, meron kang okay, bilog, sphere ulit, okay? Tapos, gawin natin ano, imbis na cylinder yung katawan niya, gawin natin medyo conic, no? Ayan. Ganyan, ano, conic. Ayan. Ayan. Ibig sabihin, cone siya. And then, meron siyang ano dito, may half circle siya dito para sa kanyang pelvis or sa kanyang crotch. Okay? At lagyan pa natin siya ng isang cylinder dito. Okay? Tapos, oval for the hands. And medyo stubby yung kanyang legs, no? Yan. Okay. Uh, di ba? So, mhm. Yeah. So wala siyang leg kasi nga ano eh. Well, pwede naman siyang lagyan ng leg pero technically sabihin na natin medyo mataba siya, no? So, yan meron siyang ovals dito. Yan, ano. And meron siyang oval dito pag ganyan. Okay. So, di ba? Ang taba niya, di ba? So, all right. So, these are the basic shapes, no? So, let's put some shading, no? Although hindi naman necessarily kailalagyan mo na shading yung character construction mo, no? No. So, anyway, kasi ganito 'yan, ano. Yan. Ayan, no? So, parang nakakabit yan sa pelvis niya, yung paa niya, no? So, anyway, lagyan natin ng shading para mag-solidify siya. Yan, sa kahit isang side lang, 'di ba? Okay. So, ayan, 'di ba? And move natin dito. Yan. Okay.
O ngayon, gamitan natin ang lasso tool and control alt, no? Control alt para ano? Para to duplicate. Hindi ko na select yung layer. So dapat dito 'yan. Okay? Control alt. Ayan. Okay? Yan. Okay. So, lagyan natin sila ng design, no? Lagyan natin ng design tong character na to. So, kunyari, ah sabihin na natin, ano ba? Wala akong maisip na design eh, no? Sabihin na natin, ano ba maganda? T-shirt na lang? O sige, t-shirt lang. Hindi, ano, gawin nating sando. Ah, So, increase natin yung opacity ng ano, yan. Di ba? Hmm. Ito yung ano niya. Yan, yan. Okay. Hmm. Yan yung sando niya. Di ba? Hmm. Di ba? So, medyo may pagka-abnormal yung ating character design. Pero, ay, pwede pa natin pagandahin to eh. Pero, medyo kapos sa oras. Ayan. Medyo hindi ko gusto yung naging outcome niya, no? Hindi ko masyadong trip yung outcome ng character design. Yung lumalabas dyan sa drawing ko, no? So, yan. Yan, meron siyang napaka-abnormal na itsura niya, eh, no? Parang di mo maintindihan kung anong kinakain niya, no? So, ayan. Lagyan natin ng konting kaartihan yung tenga niya. Okay. Tapos lagyan natin siya ng buhok na paganyan. Oh, di ba? So, lagyan natin ng paa. Manas na manas yung paa niya, no? So, ayan. No? Lagyan natin ng design dito ng facial features. Okay. Nagmukhang duling. Okay. Okay. Bilog na bilog siya, di ba? Kasi napabayaan siya sa ano eh. Napabayaan siya sa kusina. Hindi mo malaman kung tinadtad siya ng maraming lamok eh. Oh. Ang nipis nung nandito sa itaas niya pero ang kapal ng ano niya, no? Abnormal. Yun, no? So anyway, lagyan natin ulit ng shade. No? Lagyan natin ng shade tong ano natin. Yan. Or, sa ano, ang grayscale, ano, di ba? Kasi pag nilalagyan mo na shade yung drawing mo, no? Gaya nito, nilalagyan mo siya, mas nagiging solid yung drawing, no? Mas nagsosolidify siya, di ba? So, yun yun eh. Okay. So, ayan. So, yan, ano? So, yun. So, you can experiment on these uh, uh, shapes, no? And you try to make your own, no? Uh, ano pa ba? No? Marami, no? Sige, try pa natin. Siguro isa pa. Dito. Ayan. Ito nga pala, no? Nakalimutan ko. Meron dito yung tinatawag na crop tool, no? So, ang ginagawa ni crop tool, no? Pwede mong paliitin yung canvas na yan. Boom. Or pwede mong palakihin, no? So, may mga handle ka makikita sa gilid. Extend mo lang na ganyan. Okay. Yan. So,
Okay, ano pa pwede nating ano, ano pa bang pwede natin i i-design, okay? Sabihin natin ah, pwede nating gawing oval yung character natin, no? Kunyari yung ulo niya ganyan. Tapos yung katawan niya ganyan, parang cylinder na may takip dun sa dulo. May half circle dito for the pelvis, okay? Tapos meron ditong cone, yan yung center ng kanyang katawan, di ba? Okay? And yun na natin, para siyang si Slenderman. So, yan, mga ganyan, ano. Pag hindi ka nagandahan sa character mo, edi okay lang naman. At least sinubukan mo. Minsan talaga ganun eh, no? So, ayan, mag-experiment ka ng ganyan, okay? And, yun, oval ulit. Yan, puro cylinder yan, di ba? And, yan, cylinder, no? Oval yung kamay, di ba? So, medyo lakihan natin siya. Medyo patabain natin ng konti. Yan, di ba? Di ba ganun yan, ha? Ang ganda ng, yung maganda sa digital, eh, no? Okay, so yan yung construction niya, di ba? No, lagyan natin siya ng, no? Parang itlog yung ano niya, di ba? Yung ulo, di ba? Pwede mong ano yan, pwede mong gawin yan. O, ano ba pwede nating gawin dito? So, okay, kapalan natin. I-increase natin yung opacity ng ating brush tool. Oh, lagyan natin siya ng kurbata. Mga ganyang kahabang kurbata. Okay. So, eto, oh, di ba? Yan, oh, di ba? Mm, yan. Eto, ano na lang natin yan. Lagyan natin ng fingers. No? Sinortcut ko na lang. So, yan. Ayan ang character natin. Puro cylinder at saka spears. No? No? Mm. Kunyari ganyan ang buhok niya. Mm. Ah, di ba? Ayos. So, lagyan natin ng grayscale na kulay yung kanyang pants, no? Para lang magkaroon ng contrast. Ah, nakakatulong kasi yan pag nilalagyan mo ng contrast kahit grayscale lang, kahit grayscale lang yung ilagay mo, nakakatulong kasi yan. Okay. So, naka-opacity itong brush tool na to. Okay. And then, lagyan natin na shade. Yan. Fact. Yan. Ito, grayscale din natin to. O, di ba? Nagkakaroon siya ng certain appeal pagka inano mo siya, shinadan mo siya. Yan. Okay. So, ayan, ano? So,
Dami nating nagawang character, mga apat na character sila. Okay? So, ayan. Okay? So, ayun. Siya, mga ano lang yan, mga spheres, ovals, may cones, hindi ko nga, ayun, nadamay din yung cones, no? So, yan, puro spheres, ovals, cylinders, cones, and bowl. Tagagawa tayo ng ganyang character, no? So, ayun. So, what more can we do, no? So, yan, na-OC ako na naputol yung tenga niya dito eh. Parang kinagat ni Mike Tyson yung tenga niya eh. So, ayan, ano. So, yan, no? Ayan ang ating mga sample doodle, sample character doodles. Okay? It's a combination of these shapes right here. And of course, ang tawag dito sa dalawang to, ito, yan ay character construction. Bakit siya tinawag na character construction? No? Why is it called character construction? It's because they are a combination of shapes, geometric shapes. Okay? Ngayon, pagka may detalye, pagka may details yung character natin, kagaya nito, may costume siya. Ang tawag dyan ay model. No? Yan. Model yan. Ano? It's a character model. Okay? So, sa susunod nating video, magde-demonstrate tayo ng iba't ibang shape naman ng ulo. Okay? So, I'll see you in the next video. So, goodbye for now.